Kita sa ganitong Minotaur type ng laruan. Pinakita yun kanina, OSX yung stats di ba? Ni Spider Miles. It's a 50-50 para sa kanya dito. So, I think mas comfortable ang Blacklist International in terms of the draft na nakuha nila. Tsaka mainit actually, parang iba yung naging rotation ngayon ng Minana Evos kasi ba usually parang si Spider Miles nagbibigay din ng vision. So since more on heal yung kanyang ginagawa, para hindi pa... Okay, the Architect! Getting the first blood in the top lane! Yep, and Edward now is almost halfway approaching level 4. So advantage on the first turtle objective. Ayun na! Minana Evos gonna hold that! Haji with the triple knock-up! Kita mo naman ang init ni Imam God! Nag-adjust dito sa South! At nakakuha ng tatlo. That makes that 2. Tatlo yung na-setup, dalawa yung nawala. 2-1. Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills! Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang gana. At todo gana ang Blacklist International para sa first few minutes ng laro, pero hindi against a Claude. Okay. Wait lang. Susubok sila dito. Dito na welcome. Ito na yung Frigid Glacier combination. Medyo makunat this time si Sensui, pero magiging na ang daming shot ng Minana to get the kill. Black Dragon popped and Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's 3 ultimates. Kinumit para for the sustain lineup early game na Minana Evos. Masterful ang paggamit ni Sensui dito ng Fredrin. This is so dangerous. Na-pop. Okay, dito na welcome. Kinagat. Okay, inuntok. Sinong unang babana? Frigid Breath. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nag-dominate ni Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears ni Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha na Minana na kill. Habang tower ang mapupush ni Edward. Parang may iwas muna ngayon mga players natin from Blacklist International para magkaroon ng mas mahabang teamfight no moment na yun. But again, binabagit natin dito para sa Minana Evos more on fighting healers. Kaya din sila nauuna pagdating doon sa mga teamfight is because of the crowd control na rin doon sa Despair Stomp. So, imagine, Manjin and OSX, 6 minutes ng ating laban pero 90 lang. Yung kanang barya-barya lang. Barya-barya. Ang ano nito, ay ibig sabihin, parehas na palitan ganda. Lang. Siso game at parehas sa matindi. Wag lang talaga magkakapalitan or wag lang may maiipit pagdating sa positioning. Kagaya ng pwedeng gawin ng Minana. Actually, pwede din gawin dito ng Blacklist International yung ganung play. At ang ginawa nilang dito is nag-mirror objective push nila sa baba para hindi mo na mag-commit. And glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening sa side ng Minana Evos. Hindi na kailangan din abangan. Oy, teka lang. Kurt go on low. 1v1 with the great one. Kurt. No, alright. Score update, Edward 1 at Kirk 1. 1-1 is the scoreline sa one-on-one situation ng XP lane. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok si Sensui. Okay, kinagat ni Kaysen. Laban na daw to. Setup after setup. Nakapagsabi ko pero hindi tumama. Hindi dito kaya. Yun na nga yung pagsugod ni Oheb. Blacklist International will take down Heroes doon sa bandang mid lane. Push na lang ang gagawin ni Domeng Nation. That was a quick reinforcement at ang ganda ng pasok doon mismo ni Owed using that blazing duet. Kung akala natin makukuha na siya from the Donas welcome, naipit din mismo yung Minana Evos and forced to respond kaagad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Hajen, even Yue. Parang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is yung kanilang layering of skills. Yung kanilang connection ay nagkakasabay. Parang after agad nung setup, merong diretsong Eternal Guard. So nagiging prolonged yung crowd control na meron sila, kaya naging maganda din yung pagpasok ni Oheb doon. Magkakatest kasi dito ng mga connection Kung papansinin mo, itong lineup ng, yan, di mo kami ni Chantel, connected kami. Bakit? Kaya maraming salamat sa pa-blue natin ngayong araw. Buti na lang may blue. Nagkaparehas naman tayo ng damit kahit papano. Anyways, ang gusto kong sabihin dito, kaya ako sinabi yung connection. Itong lineup kasi na Minana, pick-up type Kailangan, after nandito pa-isa-isa. Oo, pa-isa-isa. Ayun lang! Okay. Tingnan natin, nagulat ako, maging ako nagulat. Oo ba? Para lang, pabahimik tayo tatlo, para tayo na-stun. Yung play mismo ay, pero nauntog! Alam mo yung mga ganong klaseng play, yung parang may kuya ka,
Tapos sabi, inaway po ako doon sa may kanto. Biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Domeng. Uy, pero yung sa may bottom lane. Grabe din yung naging balik dito, Oheb and Yue. Kahit na nag-fall down si Edward, na-translate nila kaagad na mag-push sa bottom lane at isa na lang ang Ay. core na iwan sa baba. Tatapangan ni Domeng. Sabi Grabe niya, yung attack speed. wala akong pakialam sa nararamdaman ni na OM dyan sa bottom lane. Pagpupush ako dito, grabe yung attack speed ko. Parang doon nakafocus ngayon yung side na Minana Iwa. Sabi na, men parang talo tayo sa team fight. Sa team fight, parang Ano tayo? kailangan pitas. Kailangan Kumbaga, pitas. ang tawag dito, the Prutas strategy. Isa-isa lang. Kasi Pipitasin. Kasi pipitasin. Antay mo kasi mahinog yun, yung prutas. Delikado din kasi yung kumilaw. Maasim yun. Oo. So, ibig sabihin, hinog na yung damage output ni Domeng dito. Kaya ang gagawin nila dito, Detona's welcome, spear, pitas. Pag hindi nila pitas, takbuhan na. Takbuhan na this. KKB na. Kanya-kanya takbo na. Kaso parang hindi yata makakatakbo mamaya kasi 3 seconds. Ayan na, narinig na natin yung ting, Lord na. Ayun, may tunog pala yun. Oo. Ngayon ko lang nalaman yun. Saan ka narinig yun? Dito, hindi ka naririnig. May naririnig yata ako na hindi ka naririnig. Ang special naman ang headset mo. Ayun, narinig ko rin yung ting. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Kaya mo, OS. Ayan, naririnig ko yung Lord. Oh. Narinig ko sinisimulan ng blacklist. Ayan na, ito. Nakikita nila na may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the Prutas. The Pitas-Prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Domeng can respond at any moment. Yeah. Pero nirespeto nila kung paano nilo-Lord dance ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Oo. Yung Benedetta, ginawa yan pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Kung isa kang Minotaur, medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Oh, parang ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko, in terms of bilis, in terms of macro, mauuna talaga yung Blacklist eh. Kasi nakita mo naman, maging sa mga Torres, sila yung unang nakakasplit eh. Yeah, kasi again, the team fighting capability ng Minana Evos, they have been really perfect at layering that ultimate with the Aurora. So kailangan nila i-timing. Once they commit, kailangan nila paglahat. Oo. Kung merong second thoughts na pwede mangyari sa Minana Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blacklist International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng team fight dito yung Minana Evos kasi wala pang ultimate si Kaizen. Kaizen, oh. Very crucial yun. Ay, nako mo! Ay, naku, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Bato, heavy jet. The killing. 3. Pero sa likod, ito naman yung architect. Ay, Sila Domeng! natin ngayon, sina Yue. Wala si Yue dito. At mukhang dito susugot ang Mongo. Tignan natin. Oh, pero makukuha ni Shinzui yung Lord. Susugurin niya ba? The Shinzui instinct is real. Di ka na maiwan. Tinasya niya dito din. Habang ngayon na nga, ang mga recalls ni Shinzui. Shinzui Fredrin plus Haji is real. Sobrang gandang setup play para dito sa Blacklist International. Imagine talagang nag-focus sila dito sa pagpatay. Makikita natin sa ating instant replay yung change nila sa team fights na hindi sila nag-focus sa Lord. And that was the advantage na kinuha ng Blacklist International in taking that objective. Nagpupush sila ngayon sa bottom lane at si Domeng kahit nga dito, hindi nga nila ko yung objective. They're trying to melt this Lord kaagad. Kaso nga lang, they will be on a tight defense dahil nga madaming times na ang full commitment dito. Again, walang flicker yung Aurora na pwedeng gawin na i-follow up. Pero may ultimates na ready pa rin. Ang last 3 inhibitor turns sa Minana Evos ang dedepensan ngayon. Yes, discipline na gaming na to. Para sa Black to the List International. Kumbaga, waitings na to. Waitings! Hintay lang muna ng Lord. Oh, kailangan lang maging disiplinado din Oo. kung paano sila gagawa ng play. Kasi ang kinagandahan dito sa lineup naman ng Minana Evos is good din sila pagdating doon sa may late game dahil nagsaspike yung damage ni Domeng. Yeah. Pero para dito sa Blacklist, ang kailangan na lang nila i-continue is every time na mayroong objective, unahin na nila si Kaizen. At uunahin talaga nila ang kanilang kakayahan with the real-time win rate of 65% Ay, nako. in favor of Blacklist International. Hirap to. I think ang pinaka-kino-comment ko dito yung galawan ni Mr. Shinzui Instincts eh. Kung iisipin mo, hindi makapwesto yung Minana dahil sa mga pagharap niya eh. At oops, okay, kita namin yun, Oheb, chill lang. Secret lang ng lahat yun, Oheb. Chill. Oh. Meron pa namang konting oras para ibawin yun. Para bumalik. Ngayon, with the 40 seconds, tingnan natin yung position kasi yung vision eh. For me, yung position na vision na nabibigay ni Shinzui, ang ginagawa ni Haji, papaunahin niya lang, ibibait niya, flicker in, onward. Masi-set up yung tatlo. At doon nila napapasok yung mismong Alexa Final Bow Petrify combo. Ito napansin natin doon sa may item, meron na rin Wind of Nature.
dito si Oheb. So, pwedeng idiin niya kay Domeng actually yung kanyang blazing duet later on. Pero antayin niya muna na magamit yung sibat na skill, yung may pushback. Yep. Para hindi siya mapin doon sa may wall. And kanina inaabangan din ng Blacklist International kung kailan nga gagamitin yung dash away ng isang Mossop kasi yun ang pinaka-go signal. Oh no, oh no, oh no. Teka lang. Oh no. Oh no, 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 no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga yung boost na yan. Oh, napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Naku po. Na yan eh. Parang nag-reminisce din yata si Domeng. Parang may napanood akong tournament. Saglit ha. Teka lang. The spider senses tingling, kumbaga. Na-contribute ka. Tumingil eh. Oo eh. Delikado kasi yan. Again, if you're a marksman, kailangan mo din maging maingat kung saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe yung senses ni Domeng doon, oh. Baka biglang tumaas yung balahibo sa batok na sabi, Nay. May naramdaman ako parang yay, no? Wag dyan, para na maganda. Pero ito. Sana lahat ng marksman, gano'n. Ito, Manjin tsaka OSX. Yes. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Sensui lang at saka si Oheb yung nandito sa may Lord. Ay, oo nga, no? And one thing to note, may Benedetta din na kailangan din nilang abangan because right now, Banana Evos kailangan din i-utilize kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, ito na. Classic na to. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comms niyan eh. Mga comms niyan. Yung ano? sabi niya. Dito lang ako. Dito. Re-reset ko yung Lord. 28K. Gumaganon yun. Ayun na sinasabi natin eh. What a... Grabe naman si Domeng talaga, kaibigang OSX. The force is strong. The force is strong. Ramdam na talaga ang Colton mismo. Haji wanted to make the combo work with the conceal play so the 2 resources na pwedeng hindi magamit ngayon sa Banana Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist kaya nakapwesto sila dun kanina. Kaso si Domeng parang may third eye eh. Iba talaga yung taas ng balahibo ni Kuya Domeng. May naramdaman eh. Kung baga pag pasok mo sa venue. Baka may kiliti siya dun. Oo, may nararamdaman. Wag dyan. Wag dyan, may nararamdaman ako dito ah. Ramdam niya eh. Meron siyang shake, rattle, and roll eh. Grabe naman. Tama. 2 times nangyari ah. 2 times na yan. Yung the Domeng senses. Kung ano man tawag dun. At kailangan din nila tingnan kung saan pwepwesto ang Blacklist International again. Ay, si Kaisen. Ay, naku, pal! Naku po! Nabanata ng bagong cross ng bayan. Bulado. Tingnan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sitsui pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon. Si Architect. At si Yue mga kapitas. 4-on-5 situation. Dito, mga kalamang, for sure, mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang hinihintay nila para kay Kurt. Can Kurt make it alive? Can Kurt make it? Pero ayun, si Domeng! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. Hindi naramdaman na this time ni Domeng na nandun pala si Edward. And we really have to comment as well yung ginawa kanina ni Yue. Nasa gip niya si Oheb with the Eternal Guard. Also for Oheb din yung position niya during at that time. Parang nag-ano muna siya, nag-lifesteal muna siya dun sa mga jungle. Parang hindi niya kailangan umuwi. Sama ako sa teamfight agad. The great micro defense na ginawa nga niya doon para kay Oheb. Again, kinakuha nga nila ngayon ang mismong objective. Okay. The National Detonas, welcome. Kami naman, it's our time to shine. Alright, combo. Combo ni Imo. Ay, grabe! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin dyan, Ay, Moskov! ang tindahan ni Aling, ni paring Edward. Walang mga ultimates ngayon yung minana, kaya magkukulab lang sa International and go. Yun yung dot na meron. At yun na rin yung mini-lord na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kirk. Pero kakayanin ba ito? Ultimate. What a 25. Haji Miguel, the double kill. At ngayon mabibitas ang minana. Edward with an outplay. Transitioning to an endgame. Let's see. Pero walang. May depensa pa. Yun. May isang minions lang. Pati-depensaan ba to? Ng side. Ng minana. Isa na lang.